Okay, magandang umaga uli. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng learner profiling sheet or learner's profile. Okay, so gaya ng dati, kailangan natin ng laptop, ng stable internet, of course, ng web browser, kagaya nito, Google Chrome, and then, dapat may pre-account na tayo sa DeepSeek. Okay. So pag kinlik natin siya for the first time, English, kailangan in-enable. Kung wala pa kayong free account dito, kailangan nyo munang mag-register at every time na gagamitin nyo siya, nakalagin na kayo. So kagaya nito, nakalagin na ang aking free account. So start now. Okay. So sa ngayon, wala tayong gagamiting attachment. Ang gagawin lang natin, magpa-prompt lang tayo. Okay, so ito ang ihinanda kong prompt. Create a learner profiling sheet or learner's profile that will inventory its basic information, interest, learning style, study habit, make it in Filipino English medium and in checklist form. This form will be filled up by kids using ballpen, not a web form. Make sure this is aligned to DepEd Revise K-10 curriculum and DepEd orders and memorandum. Make this in HTML file that can be opened in Word. Ayan. So, tignan natin. So, gaya lang dati, kailangan naka-enable ang DeepThink at saka search. Kasi yung mga hindi natin na i-prompt ay bahala na sa DeepSeek na maglagay doon sa ating nire-request na learner's profile sheet. Kung mapapansin nyo, may mga bagay na hindi tayo masyadong nalalaman, gaya ng DepEd orders, memorandum, o kung ano pang mga hindi na pa bang tuntunin ng DepEd.
Okay, ayan na yung HTML. Santa Claus ako'y nagdadasal na sana'y ako'y tingnan ng espesyal. Buong taon ako'y naging mabuti, sana'y crush niya rin ako kahit sandali. Mga bituin sa langit aking saksi, nasa puso ko'y siya lang ang nag-iisang giliw. Kahit sa munting mundo ko siya ay natatangi, at sa bawat sulat siya ay hinahangad na matanaw. O Santa Claus ako'y nagdadasal na sana'y ako'y tingnan Tayo lang natin. buong taon ako'y naging mabuti. Okay, tapusin nyo hanggang sa dulo kasi may iba pa akong ituturong hack kung paano ito ine-edit. Okay, so pag nakita nyo na yung body HTML at saka naka-enable na yung download, kumpleto na yan. Ngayon, imbis na i-download natin siya, i-run natin siya. Ayan, so makikita natin dito yung kabuuan. Ngayon ganito, ito mismo yung ikakopy ko. Hindi ko i-download yung mismong form kasi mahirap i-edit yun. Natuklasan ko na mas madaling i-edit itong ika-copy paste mo direkta sa Word. Okay, imbis na i-convert mo siya. Isa yan sa mga natuklasan ko. Sige. Iseset ko lang siya siguro sa A4 ang size. Ang margin niya ay narrow. So yan. So ganyan. So mas madali siyang i-edit kasi nalolocalize yung kanyang cell into table. Hindi ka mukha nung kapag dinownload mo siya as HTML tapos i-convert mo siya sa Word, ano siya, ang makakopy niyang attribute ay yung nandun sa HTML. So, yun yung napansin ko. So, yan, kung mapapansin nyo, buo na yan. Kung may i-edit ka pang iba, kaunti na lang yan. Kung gusto mong i-concise up to 2 pages para harap-likod lang ang printing, maaari. So, ganyan lang kasimple. So, magandang buhay. Maraming salamat.